Inaanyahan ko po ang lahat na tayo po'y pumasok na sa loob para makapagsimula po sa ating morning worship. Again, tiyatawagan ko po ang lahat na tayo na pumasok sa loob. Mm. Mapagpalang araw po ng ating Panginoon. Para sa umagang ito, meron lang po tayong announcements. Patuloy po nating isama sa panalangin ang upcoming recovenanting po ng ating fellowship. Wala pa naman po itong specific date pero patuloy po nating isama sa panalangin. At ganoon rin po, meron po tayong mga class, conference and camp. May RBIPT class po tayo this coming February 9 to 13, Monday to Friday, 9 a.m. to 2 p.m. Ang topic po natin will be the Doctrine of Christ na gaganapin po sa Monweco Community Bible Church under Pastor Steve Apomayer. And ganoon din po sa mga nais pang humabol for the family camp this coming April 2 to 4 that will be held in Alfonso. Possible po kayong makipag-ugnayan sa akin, kay Brother Joshua, and kay Sister Jam. And ganoon din po may Pastors Conference sa CRBC, February 3 to 5. At lastly po, meron po tayong meeting this afternoon for the previous and aspiring na mga members ng Herald of Grace. May meeting po tayo afternoon. Will be held by Pastor Mike. And binabati rin po natin ang mga nagdaos ng kaarawan at ng anibersaryo this January. Bago po tayo mag-start, at lahat po tayo ay inaanyayahan kong makibukas sa aklat ng Hebreo. That will be Hebrews 4, verse 14 to 16. Again, that will be Hebrews 4, verse 14 to 16. Ako po ibabasa sa wikang Tagalog. Hebrews 4, verse 14 to 16, kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan, na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nadarama rin ng ating pinakapunong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos upang matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng ating pangailangan. Ito pong ating binasa, it's a great reminder to us na maybe the past few days, the past week itself, or even the month itself, ay may mga, di ba, kapag may mga problema tayong na pinagdadaanan or nahuhulog tayo sa lugmok ng kasalanan, maaaring may accusation si Satan o si Satanas sa atin na nagnanais na paratangan tayo na ilubog tayo lalo na huwag ka nang bumalik sa Panginoon, makasalanan ka naman, magstay ka na dyan, magstay ka na, and di ba ganyan mo na, itodo mo na yung kasalanan mo. But then, this is a great reminder to us, kabaligtaran nito, ang Espiritu Santo at ang Panginoong Kristo ay umaakay sa atin tungo sa tunay na pagsisisi, na may katiyakan at kapatawaran. And it is a call to action to us that come to me all you are weary and burdened, and the Lord will give you rest. Naway sa araw na to, makatagpo tayo ng tunay na kapahingahan at kapatawaran sa ating kasalanan sa kanyang trono. Para po sa ating unang himno, lahat tayo tumayo at awitin po natin ang Before the Throne of God.
ako sa diwa ng panalangin, Panginoon naming Diyos na banal at dakila sa lahat. Ikaw nga katulad ng aming hinawit ay may trono sa kalangitan at ang iyong paghahari ay mula noon, ngayon at magpakailanman. Inaamin namin, Panginoon, na kung bibilangin namin ang lahat ng aming kasalanan, wala ni isa man sa amin ang makakatayo ngayon at makakaawit ng mga awiting ito sa inyong harapan. Ngunit salamat sa inyong anak, salamat sa kapatawaran sa iyo at salamat na may isang saserdote, Panginoon, na nanamagitan sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo. Na at habang sa araw nito, sa paglapit namin sa inyong trono, linisin mo nga nawa ang aming mga puso, teach us, correct us, and rebuke us of your word, at nawang ang salita nyo ay makatanggap kami ng kapahingahan, ng kalakasan, at ng panibagong pag-asa, Panginoon. Ituon mo nawa ang mga mata namin sa inyo. Turuan mo kami na sumamba sa inyo sa spirito at sa katotohanan, hindi base sa aming sariling lakas, kundi dahil sa katiyakang kami tinanggap dahil sa gawa ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa katapatan ninyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat po ay umupo para po sa ating pangalawang himno ay awitin po natin ang Just As I Am without one plea.
Mako tayo sa ating scripture reading. Nasamahan niyo po ako sa Genesis chapter 32 from verse 1 to 21. Babasahin ko po at sundan niyo po ako na inyong mga mata. Genesis 32 verse 1 to 21. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglakad at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Nang makita sila ni Jacob at sinabi niya sa kanila, ito'y kampo ng Diyos. Kaya't tinawag niya ang pangalang lugar na iyon na Mahinaim. Si Jacob ay nagpasugo kay Iso ng kanyang kapatid sa lupain ng Seir sa bayan ng Edom. Sila'y kanyang inutusan at sinabi, ganito ang inyong sasabihin kay Iso na aking Panginoon. Ganito ang sabi ng lingkod na si Jacob, ako'y tumigil ng ilang panahon kay Laban at namalagi noon hanggang sa ngayon. Verse 5. Meron akong mga baka, mga asno, mga kawan at mga aliping lalaki at babae. At ako'y nagpasugo sa aking Panginoon upang kayo'y makatagpo ng biyaya sa inyong paningin. Ang mga sugo ay bumalik kay Jacob at nagsabi, nakarating kami sa iyong kapatid na si Iso. At siya ay darating din upang sumalubong sa iyo. At kasama niya ang 400 tao. Kaya't natakot ng husto at nabahala si Jacob. At ang kanyang hinati siyang dalawa ang kanyang mga kasama niya at mga kawan, ang mga bakahan at mga kamelyo. At kanyang sinabi, kung dumating si Iso sa isang pulutong at kanyang sa ito, ang pulutong ay natitira at ay tatakas. Sinabi ni Jacob, O Diyos na aking amang si Abraham at Diyos na aking amang si Isaac, O Panginoon, na nagsabi sa akin, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak, agagawa ako ng mabuti sa iyo. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kaawaan at lahat ng katotohanan ng iyong ginawa sa iyong lingkod, sapagkat dumaan ako sa hordang ito, nadala ang aking tungkod, at ngayon naging 20 ako. Hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Iso. Ako'y natatakot sa kanya, baka siya'y dumating at kaming lahat ay pagpapatayin niya, ang mag-ina pati ang mga anak. Job, hindi ba't ikaw ang nagsabi, gagawa ako ng mabuti sa iyo at ang iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat at hindi mabibilang dahil sa karamihan. Siya'y namalagi noon ng gabing iyon at kumuha siya ng panregalo mula sa kanya para sa kanyang kapatid na si Iso. 200 kambing na babae, 20 lalaki kambing, 200 tupang babae at 20 tupang lalaki. 30 kamelyong inahin kasama ang kanilang mga anak, 40 baka at 10 toro. 20 babaeng asno at 10 lalaking asno. Ang mga ito ay binigay niya sa kanyang mga alipin, ang bawat kawan ay nakabukod. At sinabi niya sa kanyang mga alipin, lumampas kayo sa aking unahan at lagyan ninyo sa pagitan ng bawat kawan. Inuutos niya sa una, kapag ikaw'y natagpuan ni Iso na aking kapatid at tanungin ka, kanino ba? Saan ka pupunta at kinino itong mga nasa unan mo? Kung magkagay sasabihin mo sa iyong lingkod na si Jacob, ito ay isang regalo na padala para sa aking Panginoong si Iso. At bukod dito, siya'y nasolihan namin. Verse 19, gayon din, inuutos niya sa ikalawa, sa ikatlo, at sa lahat ng mga sumusunod sa mga bayan na sinasabi, sasabihin ninyo ang gayon ding bagay kay Iso kapag nakasalubong niya siya.
Verse 20, at sasabihin ninyo, bukod dito, ang inyong lingkod na si Jacob ay nasa hulihan namin, sapagkat kanyang iniisip, baka mapaglubag ko ang kanyang galit sa pamagitan ng regalo na ipinauna ko. At pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha at marahil itatanggapin niya ako. Verse 21, kaya't ang regalo ay pinadala na nauna sa kanya at siya ay nanatili sa kampo ng gabing iyon. So makikita po natin sa Genesis 32, no? Alam naman natin na nagkaroon ng problema si Esau at si Jacob. Dito sa verse 32, si Jacob ay naghahanda pabalik sa kanyang bayan. At pakikipagkita kay Esau. So makipagkita siya kay Esau. Noong siya papalis ay napakita ang mga anghel ng Diyos upang ipalala kay Jacob na siya'y kasama niya. Ibig sabihin, hindi pinabayaan ng Diyos si Jacob. Gayunman, natatakot si Jacob nang mabalitaan niyang paparating si Esau, kasama ang 400 lalaki. Kaya hinatin niya ang kanyang pamilya at ari-arian bilang pag-iingat. At ang ginawa ni Jacob, siya'y nanalangin na may kababaang loob dahil ito lang ang tayong magagawa niya. No? Nanalangin siya na may kababaang loob, inalala ang pangako ng Diyos na sasama at magpapala sa kanya. At nagdala rin ng mga handog kay Esau bilang tanda ng papapakumbaba at paghahangad ng kapayapaan. So yun po, makikita po natin, no, na bilang mga isang Kristiyano o bilang mga mananampalataya, hindi ko alam kung ano yung sitwasyon natin, hindi ko alam kung may mga takot tayo sa buhay natin, pero ang dapat natin gawin, katulad ni ginawa ni Jacob, siya ay lumapit sa Diyos pamagitan ng panalangin. Bakit? Dahil alam niya na ang Diyos ang tanging makakatulong sa kanya, ang Diyos ang tanging lakas niya para magkaroon ng maayos ang pakikipagharap niya kay Esau. At ganoon din tayo. Para maging maayos tayo, ano kinatatakutan mo, anong estado sa buhay mo, lumapit tayo sa Panginoon at yun ang magagawa natin. At alam naman natin na pag tayo lumalapit sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Handa siya laging makinig sa atin. At napansin niyo si Esau, si Jacob nagpadala siya ng mga handog. Yun ay hindi isang suhol na ginawa ni Jacob. Yun ay isang pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba para sa kapayapaan. So nakita ko yung kahalagahan ng pagpapakumbaba. Kaya bilang isang mananampalataya, sana magkaroon din tayo ng mapagkumbabang puso. Dahil sinabi nga sa Biblia, ang nagpapakumbaba ay kanyang itataas at ang hindi nagpapakumbaba ay kanyang ibababa. At sa mga naririto ngayon na wala pong pagkakilala sa Panginoon at matagal na ang salita ng Diyos ay narinig mo, marahil ito ay nasa puso mo na at hindi pa tumutubo. Isang bagay ang dapat mong gawin. Kung kumikilos ang Diyos sa buhay mo, lumapit ka sa Kanya, magmakaawa ka sa Kanya, sumampalataya ka, magsisi ka na iyong kasalanan, at matatanggap mo ang biyaya ng kaligtasan. Tandaan natin, ang buhay ay maikli lamang. Gaya nga sinasabi sa Santiago chapter 4, aklat ng Santiago, ang buhay natin ay parang isang singaw na biglang lilitaw at biglang mawawala. Kaya, kung sa oras ay wala ka pang pagkakilala, nawa ang Panginoon na gumawa sa iyo at kilalanin mo siya bilang yung tigpagligtas sa iyong buhay. Manalangin po tayo. Panginoon naming banal, 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 kami lumalapit sa inyong luklukan ng biyaya. Salamat sa matapat na pagkabasa ng inyong salita. And Lord God, as you went before Jacob noong salubungin niya si Esau, nawa Panginoon ay nakita rin namin ito bilang patotoo na kami
kami ay mahina rin, and as we come to you, may we come in our weakness and in humbleness, Panginoon. Salamat dahil kayo ang Diyos na nangunguna, kayo ang Diyos na nagpaprotekta, at kayo ang Diyos na naghahanda ng puso para sa kapayapaan. At nawa kung may mga agam-agam kami, kung kami natatakot, paalalahanan nyo kami, Panginoon, ng inyong grasya, hindi ng sarili naming kalakasan. Nawa, Panginoon, ay i-humble nyo rin kami to confess, bigyan nyo kami ng wisdom to do what is right, at gayon din ng katapangan to face yung mga battles ahead, even yung mga bagay ahead of us, katulad ng ongoing membership interviews at covenanting sa aming grupo. We pray na maging maayos po ang lahat. Yung mga membership interviews are also reminding us of your goodness, of your graciousness, of your faithfulness sa aming mga buhay. Naway hindi mawaglit yung bagay na ito, at kami magpatuloy sa pagtitiwala sa inyo even as we go through this process. At nawa ang inyong kalwalhatian lamang ang maitaas sa prosesong ito. We also pray sa mga events, na upcoming events ng aming iglesia, or even yung mga pastors conference na magaganap this February, yung camp na magaganap sa April, at yung pastors conference magaganap rin sa May. Gagamitin nyo yung mga event na ito upang maipalaganap ang katotohanan na sinasabi sa inyong salita. Gayon din na kumilos ito sa inyong mga tao, hindi lamang upang magbigay ng kaalaman, but may it also manifest sa buhay ng mga attendees doon. Gamitin nyo rin yung mga leaders na attend sa mga pastors conference upang i-lead yung kanilang yung mga flock na ipinagkatiwala nyo sa kanila. May you lead them as they lead yung inyong mga tao. Gayon din, Panginoon, nagpapasalamat kami na safe nyong dinala yung aming mga kapatid, si Nanay Juliet at si Brother Joris sa UK at sa Australia. Naway gamitin nyo sila mightily for the advancement of your kingdom sa mga lugar na pinaglagyan nyo sa kanila. Keep them safe and keep them encouraged sa inyong salita. Even kami, Panginoon, na may paalalahanan na kamustahin sila, at mag-extend din ng fellowship even through messenger. And maraming salamat din sa panibagong taon na ipinagkaloob niya sa mga nagdiwang ng kaarawan. Tunay na kayo ang Diyos na nagbibigay at nagdadagdag ng taon, at naway maging kagamit-gamit yung aming mga kapatid, aming mga kaibigan sa ikalalago ng inyong kaharian. We also thank you, Lord, sa patuloy niyong pag-sustain sa gawain dito sa Dasmariñas, even sa pagbibigay nyo ng mga elders na nag-oversight sa amin. And we continue to pray na kami magtiwala, magpasakop sa inyong salita, even, Lord, sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay ay makita kung sino yung Diyos na aming sinasamba, makita si Kristo sa aming mga buhay. Salamat muli, at kayo rin pong maghanda sa puso ng bawat isa as we listen to thy word. Naway ilayo niyo po kami sa anumang bagay na maaaring mag-distract sa amin, and may we see you sa pamamagitan ng inyong tao na gagamitin nyo ngayong umagang ito. Makita namin na ang bawat salita ay hindi nagmumula sa tao, kundi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. We thank you, Lord. We praise you, and we're asking all of these through Christ our Lord and Savior. Amen. Tayong lahat po ay tumayo para po sa ating offertory hymn and paghahanda na rin po for the meditation of the word. Awitin po natin ang My Anchor Holds.
Manalangin, Panginoon namin Diyos, na dakila sa lahat. Salamat, Panginoon, sa oras na to na kami nakakapagbigay. Tunay na kami nakakapagbigay dahil Ikaw ang unang nagbigay at umibig sa amin. Nawa, hindi maging obligation sa amin ang aming pagbibigay, kundi lagi niyong ipaalala sa amin na ito'y ang pagpapahayag din ng pagtitiwala namin sa inyo mula noon hanggang ngayon. At nawa, Panginoon, sa mga times na may mga pangailangan kami, wala kaming ibang pagtiwalaan, walang ibang angkla ang aming puso't kaisipan, kundi sa aming Panginoon na nagpo-provide ng aming pangailangan. Ganun din sa paghahanda namin sa pag-aaral ng iyong salita, gamitin niyo po si Brother Jake na maipahayag niya, gamitin niyo lamang siya bilang instrumento ng may katapatan, kababaang loob at ng may katiwasayan at katotohanan ng inyong salita. Tago niyo po siya sa inyong paanan at ganoon din po, Panginoon, ang dalangin po namin ay tulungan mo kami na ang inyong salita aming panghawakan, aming paniwalaan, ito ang comfort namin at makatanggap nga kami ng kasiyahan at ng kapahingahan sa pakikinig ng iyong salita. Salamat naman, mapurihan ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at tayo po ay nasa pag-aaral pa rin ng aklat ng Philemon at again yung Philemon po ay isa sa pinakamaikling sulat sa Bagong Tipan sa New Testament. Kung titignan nyo po, meron lamang pong 25 verses pero kahit maikli itong aklat na ito ay makikita natin na sobrang bigat at practical ng mga bagay na tinuturo nito. It shows gospel in action. Hindi lang ano ang gospel, kundi paano gumagalaw ang gospel sa relasyon ng mga tao ng Diyos. At nung nakarang linggo po, sinimulan po natin ang pag-aaral sa verses 1 to 7 at bago po tayo tumungo sa mga susunod na bersikulo, balikan lamang po natin ang ating napag-aralan sa mga paunang talata. Dahil ito nga po yung front porch ng buong sulat dito, inilatag ni Apostle Paul yung gospel atmosphere bago niya ihaharap yung isang mabigat na request kay Philemon. So dito rin lumitaw yung tensyon ng aklat. May pangalan na papasok si Onesimus na may naging kasalanan at may conflict kay Philemon. Pero Paul's goal kaya niya sinulatan si Philemon is not to win an argument, kundi ipakita na ang ebanghelyo, the gospel reshapes how Christians treat people who failed them. Sa opening pa lamang po, Paul introduces himself bilang, paano niya ba inintroduce yung sarili niya? He introduces himself bilang a prisoner for Christ Jesus. Kaibang-kaiba ito kung paano niya inintroduce or pinakilala yung sarili niya sa ibang epistles. And it is a picture ni Apostol Pablo in chains yet still shepherding hearts. Then binati ni Paul si Philemon and the church sa kanyang tahanan dahil nga ng mga panahong iyon ang mga iglesia ay nagtitipon sa mga bahay and sinet niya yung tone with grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. And indeed, grace first, then peace, Christ-centered agad. We learned that reconciliation starts with what Jesus gives and not what we can prove. Then in verses 4 to 7, pinasalamatan ni Paul ang Panginoon for Philemon dahil sa faith ni Philemon toward Jesus and love for all the saints. And he highlights yung bunga ng pananampalataya na ito at ng pagmamahal na ito para sa mga saints. At ano yung bunga na yon? Sabi po sa verse 7, the hearts of the saints have been refreshed through you. So, the three learnings na na-derive natin from verses 1 to 7 are simple. At ito yung makikita nating tatlong bunga ng faith na tunay at gumagalaw. So, una, faith at work produces gospel partnership. Hindi lang tayo spectator, kundi co-laborer sa gawain ng Panginoon. Because Christ welcomed us into His family, we also partner not to earn salvation, but because Christ welcomed us first into His household. Pangalawa, natutunan din natin that faith at work produces love that refreshes the saints. Ang
tunay na pananampalataya toward Jesus naturally overflows into love para sa mga tao ng Panginoon. At ang marka ng love na ito, anong sabi? Ito refreshes, nagiging pahinga, nagiging comfort at encouragement sa kapatid, not a drain or a burden. Bakit? Because before we ever refreshed anyone, Christ refreshed us. At pangatlo, sa natutunan natin last week, faith at work produces obedience that strengthens God's people. We learned that faith becomes effective when it is costly and visible. Hindi lang tama sa doctrine, kundi visible sa buhay. As you live out the gospel, others are strengthened and see more clearly every good thing for the sake of Christ. And that's sanctifying grace at work. Christ not only forgives, He also transforms. Now, with that foundation, yung mga natutunan natin from verses 1 to 7, grace, peace, faith, love, and refreshed saints, we move to the second part ng ating pag-aaral. Ito po ay pangalawa sa 4-part series ng ating pag-aaral sa Philemon. Pupunta po tayo sa Philemon verses 8 to 11 where we see gospel mediation in action. Samahan niyo po ako sa aklat ng Philemon. Kung meron po tayong hawak na mga Biblia, makibuklat po tayo sa Philemon. Sama-sama po nating basahin ang verses 8 hanggang verse 11. At babasahin ko po in English Standard Version. Philemon chapter 1. Ay, isa lang naman po. So, Philemon verses 8 to 11. And we read, verse 8, accordingly, though I am bold enough in Christ to command you to do what is required, yet for love's sake, I prefer to appeal to you. I, Paul, an old man and now a prisoner also for Christ Jesus. Verse 10, I appeal to you for my child Onesimus, whose father I became in my imprisonment. Verse 11, formerly he was useless to you, but now he is indeed useful to you and to me. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po muna tayo saglit at hilingin ng tulong ng Panginoon. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa pagkabasa ng inyong salita. Kami rin ay humihingi ng tulong as we study your word. I-prepare nyo yung aming mga puso na maging receptive sa sinasabi ng inyong salita, hindi lamang sa mga subjective na pag-iisip namin. Kami rin ay tulungan nyo na mailayo sa anumang kamalian. I-guide nyo rin po ang inyong tagapagsalita. Ang inyong pong tagapagsalita ay mahina at walang maipagmamalaki sa inyong harapan apart from the grace and equipping na inyong binibigay, at naway i-humble nyo po ang bawat isa sa amin, naway maihayag ng buong katapangan at matapat ang inyong salita ngayong umagang ito. Gayon din na magligtas kayo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So kung makikita po natin sa ating binasa na mga verses, Philemon verses 8 to 11, may nakasaad sa verse 11 kung paano dinedescribe ni Paul si Onesimus. So paano ba doon? Sabi niya doon, formerly, he was useless to you, but now, he is indeed useful to you and to me. So parang ang bigat ng linya po na iyan, di ba? Kasi one word lang, yung babasa mo lang yung word na useless. Pero dala niya yung buong history ng nasirang tiwala, kahihiyan, possibly loss, pero isang word din yung magre-redeem dun sa useless na yon, which is the word useful. Dala niya yung bagong chapter which is signifying transformation, restoration, at hope. And even historically, may mga bagay o tao who was deemed useless, pero that person or that thing was transformed. So halimbawa si Abraham Lincoln, kilala po siya for repeated failure. Bakit kilala siya for repeated failure? Dahil naranasan niya po yung business failures. Si Abraham Lincoln also ay natalo ng ilang beses sa mga eleksyon, sa election nung 1832, nung 1838, nung 1843, at even 1848. So talo siya doon. So kilala siya as a failure. So sa ayaw rin at sa gusto nating maniwala
Abraham Lincoln ay generally described din noon bilang awkward, bilang unrefined, bilang politically weak and useless. Pero what changed? He was elected president noong 1860, like 12 years after nung series niya ng pagkatalo, and Abraham Lincoln led the US during the Civil War. At in the nation's darkest hour, he also became useful. He became instrumental sa Emancipation Proclamation, which led sa pagka-abolish ng slavery. So in a sense, yung parang not impressive at generally called useless na mga tao, naging useful at pivotal. At isa pa si Louis Braille. Si Louis Braille ay isa pong bulag na teenager. He invented yung Braille system nung 15 years old pa lamang po siya. At yung mga tao nung una, dinidismiss itong ginawa niya na ito daw ay isang impractical na sistema. Yung mga teachers ni-reject itong Braille system. Unnecessary daw ito, masyadong complex. Pero anong nag-iba? What changed? After Louis Braille died, it was adopted and Braille system became the global reading system para sa mga bulag. So something na treated as useless before became indispensable at useful worldwide. Now, bakit ko po ito binanggit? Si Lincoln and si Braille are inspiring, yes, pero Paul is also about to show us a gospel reality that in Christ, God can take someone useless in reputation, broken, guilty, written off, and make them useful upon redemption as they are restored, as they are transformed and recommissioned. And here's the key. Itong pagbabago na to, this change doesn't happen by forcing people, it doesn't happen by shaming people, or it doesn't happen by flexing authority. It happens through gospel mediation, through a mediator who doesn't bulldoze but appeals. So with this in view, we now turn sa ating sermon title. Ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon ay A Mediator Who Appeals. A Mediator Who Appeals. So may tatlo po tayong punto sa ilalim ng pag-aaral na ito. Under A Mediator Who Appeals, tatlong A. So we can easily remember, mga kaibigan at kapatid. Unang punto, the mediator's authority. Pangalawang punto, the mediator's adoption. At pangatlong punto, the mediator's appeal. So again, the mediator's authority, the mediator's adoption, and the mediator's appeal. Authority, adoption, appeal. Unang punto, didiretso na po tayo sa unang punto, the mediator's authority. So dito, aalamin po natin, paano ba ginamit ni Paul ang kanyang authority? So after affirming yung faith dun sa napag-aralan natin last week, in-affirm ni Pablo yung faith ni Philemon sa verses 1 to 7, Paul now turns the corner. It's as if he declared na Philemon, malinaw na gumagawa ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kita yung bunga ng ebanghelyo sa iyo. That's if you would sum up yung verses 1 to 7, ayun yung sinasabi ni Paul kay Philemon. Pero ngayon sa mga susunod na bersikulo, Paul is about to bring up the hard situation. Hindi na po ito abstract theology, hindi na rin general encouragement kung saan niya sinimulan yung sulat na ito. This is where the gospel collides with real life. This is where the letter of Paul becomes very personal. There's a man named Onesimus na konektado kay Philemon or Philemon na may kinalaman sa nakaraan niya. So, si Onesimus po ay isang alipin na pag-aari ni Philemon. At hindi lang basta alipin, basta sa daloy ng sulat, kung iskim nyo yung pages or yung verses dyan sa Philemon, malinaw na tumakas po itong si Onesimus. So, technically, a runaway slave at malamang ay may nagawang mali o may utang pa sa kanyang amo. May mga komentarista pa nga na naniniwala na maaaring nagnakaw si Onesimus kay Philemon. So, sa mata ng lipunan noon, kumbaga walang halaga to si Onesimus kasi alipin na nga, tumakas pa. So, sa view ng mga tao noon, walang halaga si Onesimus. Palitan lang, ari-arian, disposable kasi nga he is a slave. At sa mata ni Philemon, idadagdag pa doon yung account ng nagawa niya. Ano yung account ng nagawa niya? Na hindi lang siya empleyadong basta nag-resign, tumakas siya, isa siyang
traitor kung ituturing marahil ni Pilimon. At noong mga panahon na yon, kung merong alipin na tumakas, the master had the legal right para patayin yung runaway slave. So we can say na siguro ano kayang nararamdaman ni Onesimus during that time, that Onesimus was also fearing for his life. Kaya imagine yung tension dito sa sulat na ito. Sa Philemon 8-9, Paul opens with a line na talagang nakakagulat. Sabi niya, "Though I am bold enough in Christ to command you, yet for love's sake, I appeal to you." So imagine that. Paul is an apostle, Paul is an elder, a church planter, and technically a spiritual father ni Philemon. Kung may karapatang mag-utos kay Philemon, si Paul yun. Pero he deliberately restrains his authority. Deliberately ni-restrain ni Paul yung authority niya over Philemon. Bakit? Dahil ang gospel doesn't aim for grudging obedience. Hindi yung sige na nga obedience. The gospel aims for willing obedience. And that's why we don't treat conversion like a scripted moment tulad ng altar call or a mechanical sinner's prayer na parang if you repeat a prayer or if you repeat the words, solved na. So even in Acts, when Peter preaches, the people were, sabi doon, were cut to the heart. They were cut to the heart. The response ay hindi manufactured, hindi mechanical, hindi forced, hindi mechanized, hindi pinilit. Samahan niyo po ako sa Acts 2:37. Sabi po sa Acts 2, verse 37, "Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, 'Brothers, what shall we do?' And Peter said to them, 'Repent and be baptized, every one of you.'" So makita natin, they were not forced to do something. They know they had to do something. They were moved dahil kinilos na sila ng banal na espiritu. They acted not because someone pressured them, but because God had already begun to move in their hearts. Kaya ang pitch ni Paul is not, hindi, ang pitch ni Paul hindi, sumunod ka kasi ako si Paul. But ang pitch ni Paul is, Philemon, act because Christ has changed you. And authority is real, yes. Sabi nga ni Paul, he is bold enough in Christ to command. Pero Paul chooses the cruciform way. When we say a cruciform way, it means a way of his life or yung a way of life niya na shaped by the cross of Christ. So Paul chooses the cruciform way. What is that? To appeal for love's sake. And that is the language na ginamit ni Paul, to appeal for love's sake. In other words, may authority ako, may right ako, pero hindi ko gagamitin to para i-crush ka. I will appeal because love is the gospel's way. Kaya nga sa verse 8, sabi niya, sa Tagalog, "Gayon may alang-alang sa pag-ibig, ay nanaisin ko pang makiusap sa iyo. Akong si Pablo ay matanda na at ngayon ay isa ring bilanggo ni Kristo Jesus." So hindi lamang po cliche. Love is not just a cliche in this verse, which usually ayun yung connotation whenever we hear the word love, and it is associated sa mga bagay sa mundo, that love is already a cliche. Pero love is not just a cliche in this verse. This is the actual language of Paul. Gayon may alang-alang sa pag-ibig, ay nanaisin ko pang makiusap sa iyo. And then Paul adds weight, not leverage, when he says, "I, Paul, an old man and now a prisoner also for Christ Jesus." Sabi niya sa verse 9. So this is not emotional manipulation. This is gospel framing. Pinapahayag niya na hindi ako humihingi from a place of comfort. I am appealing from chains. In other words, Philemon, I'm not asking you to do something I'm unwilling to suffer for. This is authority that looks like Christ. Authority under the shape of the cross. Kahit nga sa Reformed theology, clear yung tone. Sa Westminster Confession of Faith po natin, 20.1, sa Westminster Confession of Faith 20.1, it says, "God alone is Lord of the conscience." So God alone is Lord of the conscience. Westminster Confession of Faith 20.1.
20.1, meaning kahit may authority ang leaders, we don't bulldoze the heart as if we hold the hearts of the people. And minsan may tendency tayo na gano'n as if nasa kamay natin yung puso ng mga taong makikinig sa atin, as if it is our duty na baguhin yung puso ng mga taong nakikinig sa atin. Kaya ayun, kahit may authority ang leaders, we don't bulldoze the heart as if we hold the hearts of the people, as if it is up to us to change the hearts of people. Pero anong sinasabi sa atin? We appeal with truth. We persuade with love because only God can truly bind the conscience. Again, sa Westminster Confession of Faith, 20.1, it says, God alone is Lord of the conscience. Yes, we have different convictions on probably some points, but we don't impose. Anong tinuturo sa atin nito? We appeal with love. Kaya lagi ko ding naaalala yung advice ng isang elder na mas maigi na dalhin mo ang konsensya ng mga tao towards your conviction kesa ipilit mo yung conviction mo sa iba. Just to make it clear, again, this is in the context of things that falls under Christian liberty, hindi sa mga malinaw at tahasang itinuturo ng kasulatan. So pansinin din po natin yung pastoral pattern ni Paul dito. Kumbaga, masterclass in Christian mediation. He identifies with both partners. Sabi niya, Philemon is brother, Onesimus will be called my child. So nagre-request siya, hindi po siya nag-order. He seeks voluntary consent at hindi forced submission. Later sa kanyang sulat, he will even say that he wants Philemon's goodness, not by compulsion. So Paul is not just asking Philemon to be kind. He is asking him to deal with a painful past through the lens of the gospel. He starts with the gospel posture, appeal for love's sake. He appeals to Christian love, not raw power. Again, that's the language, the actual language of Paul. This reflects the New Testament ethos of leadership na hindi domineering, not domineering over those in your charge, but being examples in the flock. Katulad ng sinasabi sa 1 Peter 5:3, leadership in Scripture does not coerce the conscience, it leads by example. Again, leadership in Scripture, whether you are a leader sa inyong household, it does not coerce the conscience, it leads by example. We see the same posture in Paul's ministry elsewhere. Sa 2 Corinthians 5:20, sinulat po niya roon, 2 Corinthians 5:20, he writes, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ. So Paul also does not command belief through force or pressure. He appeals, he implores, and persuades, trusting that God alone brings true conviction and response. Kaya ang illustration nito sobrang relatable, 'di ba? Maaring may leader na kayang mag-utos pero piniling makipag-usap. May magulang na kayang magwala o magalit pero piniling magpaliwanag. And that kind of authority, controlled, patient, cruciform, is encouraged sa ating paglakad bilang mga Kristiyano because that's what the gospel produces. Bilang application-wise, kapag may kapangyarihan tayo sa, let's say, sa bahay, sa trabaho, sa ministry, ang tanong natin, do we default in control or to Christ-like appeal? Do we correct people para manalo lang, to win, para mapatunayan na tayo ang tama, or do we correct to restore? Are your words firm but tender, truthful but compassionate? Because Christian authority is never about ego. It's about edification. Hindi ito, I'm right, kundi let's be right before God and be reconciled. Kaya mga kapatid, may mga pagkakataon na maaring may punto ka, may karapatan ka, may authority ka, kagaya ni Paul. Pero ang tanong, paano mo gagamitin yung authority mo? That's also the question in this point. How did Paul
the mediator between Onesimus and Philemon practiced his authority. Kasi pwede kang manalo sa argument pero matalo ka sa pagmamahal. Pwede mong ipilit yung gusto mo pero madurog yung mga tao at may mga matitisod kang mga tao. And the gospel teaches us something countercultural. As we walk bilang mga Kristiyano, ang pinakamakapangyarihang authority ay hindi lang yung marunong mag-utos, kundi yung marunong umapela sa pagmamahal. Sa Philemon 8-9, makikita natin si Paul, may karapatan siyang mag-command, pero pinilit niya to appeal in love. At dito, lumalabas yung tema, a mediator who appeals, the title of our sermon, na not to manipulate, but to mirror Christ. How does it mirror Christ, Brother Jake? Samahan niyo po ako sa Matthew 11, verse 28. How does it mirror Christ? Matthew 11, verse 28. Sabi po roon, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. So the gospel turn is this. Jesus has all the authority. Yet, He calls sinners with invitation, not intimidation. He says, sabi dun sa binasa natin, come to me. The cross shows us that God's power is already clothed with love, truth without cruelty, authority without pride. We don't abandon biblical authority, mga kaibigan at kapatid, but we learn when to appeal, how to appeal, and why the gospel never bulldozes people. Because the one who could have bulldozed us, the one who could have crushed us, instead won us. Not by domination, but by sacrificial love on the cross. And that is our Christ Jesus. Pangalawang punto po, the mediator's adoption. Sa Philemon 10, dito na pinapangalanan ni Paul yung runaway at yung paraan ng pagbanggit niya sobrang radikal. Sabi niya sa verse 10, I appeal to you for my child Onesimus, whose father I became in my imprisonment. So grabe yung language, my child. Hindi na siya case study ng isang lumayas na servant. Si Onesimus hindi na problem to solve, hindi na offender file. Sa gospel lens, siya ay anak na sa pananampalataya. He is now a son in the faith. So at pansinin din po natin, this didn't happen in an ideal setup. Saan ba naganap to? It happened in prison. Base sa Philemon 1:10, malinaw na na-convert po si Onesimus through Paul habang nakakulong si Paul. Pero hindi sinabi ng text kung nagkita ba sila inside prison mismo. In short, hindi sinasabi ng Bible yung eksaktong detalye kung paano nagkita sina Onesimus at Paul. May dalawang karaniwang paliwanag yung mga Bible scholars. Maaring tumakas si Onesimus and then hinanap niya si Paul sa lungsod kung saan siya nakakulong, or maaring tumakas siya, then napahamak din siya at nakulong din, at sa providence ng Diyos ay napunta sila sa parehong lugar kay Paul. But again, those are reconstructions, not direct biblical claims. Ang sigurado po tayo, the conversion happened during Paul's imprisonment. Kasi ayun po yung malinaw na nakasaad sa verse 10. At kasama ni Onesimus si Paul for a time bago siya pinabalik. Dahil sa 12 at 13 ay iyon yung pinapahayag na pinapabalik. Nakasama niya si Onesimus and then pinapabalik niya na. And then we see that Paul is chained, yet God is still saving. Patunay na ang grasya ng Diyos ay hindi rin po nakabase sa kondisyon ng paligid. Grace does not wait for perfect conditions. God finds runaways even in the darkest places. And this fits yung broader gospel backdrop of Paul's theology. Samahan niyo po ako sa Colossians 3:11. Sabi po doon, Colossians 3:11, here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. So in Christ, yung deepest
identity ay hindi lamang po yan social status or past record. It tells us it's union with Jesus Christ. Kaya nga the Bible itself ay punong-puno ng mga runaway narratives. Kung napapansin nyo, ang daming mga runaway narratives sa scripture. Sabi nga ng isang contributor ng Tyndale Study Bible, sabi niya, God must have a special love for runaways. The pages of scripture record dozens of people who were prone to flight. And indeed, ang daming character sa Bible who ran away. Andyan si Adam and Eve hiding from God in the garden. Yung kanina sa scripture reading natin, si Jacob fleeing from Esau. Yung bayan ng Israel wandering in exile. Even the disciples running away when Jesus was arrested. So in many ways, Scripture is a record of runaway lives, but also a God who invites and who pursues dahil simula pa lang ay alam na ng Panginoon ang kanyang mga anak. This is not a God who merely waits to be chosen katulad ng tinuturo ng mga Armenian. It is not a God who merely waits to be chosen, but a God who invites and pursues, because from the very beginning, kilala na ng Panginoon, kilala na niya ang kanyang mga anak. And this aligns with unconditional election and irresistible grace. Unconditional election explains why God knows His people from the beginning, whereas irresistible grace explains how He pursues and brings them to Himself. So itong katotohanan na to comes into sharp focus kay Onesimus. We aren't told every detail. Bakit ba siya tumakas? Ano talaga yung detalye kung bakit siya tumakas? Ano ba yung specific na ginawa niya or offense niya talaga kay Philemon? But the shape is clear. He fled, possibly after may ginawa siyang wrongdoing. He fled, tumakas siya, and then somehow ended up in Rome. And this is the last place you'd expect reconciliation to begin habang nasa kulungan pa si Apostol Pablo. Pero sa providensya ng Diyos, the runaway met the chained apostle. Onesimus met the apostle Paul. Walang flashy backstory dito. No excuses, no self-justification. Ito lang yun. Ito lang po yun. Grace happened. Diba? Conversion happened. And discipleship happened. And it didn't have to be a grand, dramatic conversion testimony. It just happened. Diba? Grace happened, conversion happened, discipleship happened. And honestly, habang dumadaan tayo sa series of membership interviews sa ating Recovenanting, may mga kapatiran po tayo na ganyan din. Hindi nila ma-pinpoint yung exact moment or yung how it all happened. Wala talagang detailed focus sa letter na ito kung paano exactly na-convert si Onesimus. Pero ang mahalaga, ano yung mahalaga? Nakitang-kita that grace worked in his life. Conversion was real. Discipleship was real. Paano natin nasabi that conversion was real and that discipleship was real? Kasi nagmanifest sa buhay ni Onesimus. Nakita sa karakter niya, nakita sa bunga niya at sa pagbabago niya. Paano natin nasabi yon, Brother Jake? Samahan niyo po ako sa Colossians 4 verse 9. Sabi po sa Colossians 4 verse 9, and with him, Onesimus, our faithful and beloved brother, who is one of you, they will tell you of everything that has taken place here. So ano pong pinupunto natin? His change became so evident that Paul could later refer to him bilang faithful and beloved brother. You can have a grand conversion testimony, but you can have a grand conversion testimony, but it loses grandeur when it is not evident in your life. You can have a grand conversion testimony, dramatic testimony. But what is this testimony kung hindi na bago ang buhay mo? Kung walang pagbabago sa pagtingin mo sa kasalanan. What is this testimony kung hindi mo tinatalikuran at pinagsisisihan yung mga bagay na pinakikita sa iyong mali ng Diyos? What is this conversion testimony kung ganun? Probably it's not
a conversion testimony after all. Onesimus' conversion just happened, but it became evident sa buhay ni Onesimus. And eventually, Paul and Onesimus faced yung hard conclusion. Ang grasya ng Panginoon ay hindi nagbubura ng responsibilidad ng tao, may nagawa ka sa amo mo. So the runaway has to go back, not just to earn forgiveness, but because the gospel produces truth, repentance, and restored relationship. Kahit tumakbo si Onesimus palayo, the Lord still met him. And now, Onesimus in Christ is no longer a possession. Sa mundo noon, yung mga alipin ay possession, tinuturing na parang pag-aari. But in Christ, that changes. He is no longer a possession. He is being reintroduced as family. That's why, ayun yung second point natin, it is the mediator's adoption. And later, Paul will press Philemon to see Onesimus not merely bilang servant who returned, but as a brother in the Lord. And this is exactly where gospel mediation becomes visible. Na Paul writes to prepare Philemon not merely to receive a servant back, but to receive a brother. Sa panahon na yon, sobrang laki ng kapangyarihan nga ng mga amo over their servants. Kapag may aliping tumakas, pwede talaga siyang maparesuhan ng matindi. Kaya ang hinihiling ni Paul kay Philemon ay simple pero mabigat. Tingnan mo si Onesimus sa lente ng Ebanghelyo. Hindi sa kung ano yung nagawa niya sa akin, hindi sa kung ano ang nawala sa akin, kundi ano ang ginagawa ni Kristo sa kanya ngayon. Kaya mahalaga yung adoption language ni Paul, mga kaibigan at kapatid. Dahil sinasabi niya na hindi siya nagdadala ng kaso o criminal record, nagdadala siya ng isang anak. Nagdadala siya ng isang taong inangkin na ni Kristo at patuloy na binabago ng Panginoon. And again, reminder, this is in the context na may tunay na pagbabago at evident sa buhay ang pagbabago. This isn't just Paul being soft. This is deeply reformed and deeply biblical. The gospel doesn't only forgive, it adapts. So sabi rin sa Westminster Confession of Faith 12, it says, believers are received into the number and have a right to all the privileges of the sons of God. That's what Paul is applying here. Onesimus is not just back under authority. Hindi lamang siya bumalik dun sa amo niya. He's not just back under authority. He is now in the family. That changes everything about how you treat him, Philemon. So illustration-wise, madalas na ganito rin tayo. May mga taong naaalala lang natin batay sa pinakamasamang chapter ng buhay nila. Isang pagkakamali, isang kasalanan, isang failure, at parang doon na natin sila kinukulong. Pero sinasabi ng Ebanghelyo, look again. Tignan mo sila hindi lang sa liwanag ng nakaraan, kundi sa liwanag ng ginagawa ni Kristo ngayon. Ang pagpapatawad ay hindi po pagbablind ay sa kasalanan, hindi nito agad binubura yung sakit na dulot ng mga past offenses at hindi rin ito dinedeny na may totoong nangyaring mali sa nakaraan. But what the gospel refuses to do is this, na ikulong ang isang tao sa kanyang dating pagkukulang. Kaya sinasabi ni Pablo, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ibig sabihin hindi na ang nakaraan ang may final word, si Kristo na. Kaya bilang iglesia, ang posture din natin dapat ay maging handang magpatawad as the Lord has forgiven you. Dahil ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin. He did not look at us only for who we were, but for who we are becoming in Christ. Pero mga kaibigan at kapatid, again, kailangan din po nating balansehin ito. Hindi ibig sabihin nito na magbubulag-bulagan tayo sa kasalanan o papayag tayo sa paulit-ulit na pag-flaunt ng sin. Dahil sa konteksto, kung titingnan natin at susundan natin, sa konteksto ni Onesimus, malinaw na siya ay isang makasalanan. Pero malinaw din na may ebidensya, malinaw na evident ang pagbabago sa kanyang buhay. Kaya ang tinatawag ng Ebanghelyo ay hindi cheap grace, kundi redemptive grace. A grace that both forgives and transforms. Samahan niyo po ako sa Ephesians 2:19. Sabi po doon, so then,
You are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. That's exactly how Paul wants Philemon to see Onesimus. No longer merely as a runaway slave, no longer as a liability or a problem to manage, but as family. Another cliche word, kahit sa office, sinasabi yan, we are family kapag namimigay ng mga pizza. Pero this is not a cliche word. Onesimus is no longer a liability or a problem to manage, but as family. Pero ito yung tanong, do we see yung ating mga kapatid, yung bawat isa sa atin as family despite of past offenses? Do we see people as labels based sa pinakamasamang chapter ng buhay nila? Or do we see people as souls that Christ can redeem? Is our instinct to cancel or to restore with truth and grace? Ito po yung gospel turn. Tayo ang Onesimus before God. We were runaways. May malaking pagkakautang, guilty, and without excuse. Yet Christ did not discard us. He pursued us, He forgave us, and even adopted us. So if Jesus had received us as family, if Christ adopted us as family, we are called to treat repentant sinners not as permanent suspects, but as brothers and sisters who are being remade by grace. Pangatlong punto po, the mediator's appeal. So sa Philemon 10-11, matapos pakita ni Paul na si Onesimus ay hindi na lang isang case na tumakas na alipin, kundi isang adopted child sa household ng Panginoon, Paul now moved to his main appeal kay Philemon. Sabi sa verse 11, formerly, he was useless to you, but now is indeed useful to you and me. So pansinin natin na hindi ito baka magiging useful siya sa'yo someday. Paul is not selling a possibility. He is testifying to a present reality. Kino-communicate niya na, Philemon, I've seen the change up close kay Onesimus. I've watched his repentance, I've experienced his service. Useful na siya ngayon, hindi lang sa akin, kundi para sa'yo rin. At ito pa, kung i-observe po natin yung language na gumamit po si Apostol Pablo ng wordplay dito. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng Onesimus? Marahil yung iba po sa inyo alam niyo yung ibig sabihin ng Onesimus, pero sa mga hindi nakakaalam, the name Onesimus ay commonly understood sa Greek language bilang profitable o synonymous din sa useful. So ibig sabihin, yung mismong pangalan ni Onesimus mismo ay nangangahulugan ng useful or profitable. Ayun yung mismong kahulugan ng pangalan niya. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng Onesimus ay pakinabang. At sa Tagalog, yung verse 11 says, noon ay wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayon ay pakinabang siya sa iyo at sa akin. So witty po pala si Paul dito sa verse na to dahil Paul is using a word play. But his point is that Onesimus did not live up to his name before. Pero ngayon, because grace is real, he is becoming Onesimus. He is becoming what his name was meant to be. Na kapakipakinabang na siya. Tunay na Onesimus na siya. Napangatawanan na niya yung meaning ng pangalan niya. From useless to Onesimus. From useless to useful. And this is not romanticizing conversion dahil muli, hina-highlight natin dito yung sanctifying grace on display. Yung gospel na hindi lang nagpapatawad, kundi nagpo-produce ng bagong buhay at bagong bunga. This is God's sanctifying grace at work, mga kaibigan at kapatid. At bago natin isipin na si Paul ay outsider observer lang, tandaan natin si Paul mismo ay living proof ng useless to useful. Dating Saul of Tarsus si Paul, hindi lang siya neutral, persecutor pa nga siya ng church. He says, he was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent. Sabi niya sa 1 Timothy 1:13. And in another place, he admits he was breathing threats and murder against the disciples of the Lord. So if anyone looked unprofitable or harmful sa church, it was also Paul, the one writing this letter. Pero anong ginawa ni Kristo kay Paul? He didn't discard Paul.
In other words, Paul is appealing for Onesimus with credibility because Paul himself knows what it means to be remade by mercy, from useless to useful. And may we also take that position that we will also be reminded of our position sa harapan ng Panginoon, that know we know what it means to be remade by mercy from useless to useful. At importante ring makita Paul's claim na useful na si Onesimus is not empty talk. Yung very fact that Paul is sending him back proves his taking sin and responsibility seriously. Grace doesn't erase yung accountability, it produces obedience. Hindi to move on na lang, kundi let's make it right. Kaya ang appeal ni Paul kay Philemon is basically, hindi ko dinedeny yung past na nangyari yon, pero hinihingi ko na tingnan mo yung present work of Christ sa taong ito. That's why swak yung commentary ni Matthew Henry sa Philemon. Sabi ni Matthew Henry, unholy persons are unprofitable. They answer not the great end of their being, but what happy changes conversion makes. From evil to good, from unprofitable to useful. Mula sa pagiging unprofitable to being useful. So Paul is appealing on evidence. Philemon, may bunga na, may usefulness na, kaya receive him through the lens of the gospel. Kung gusto mo ng another real life picture, ganyan din yung story ni John Newton. Siya yung nagsulat ng Amazing Grace. Si John Newton po, yung sumulat ng Amazing Grace, nagte-trade or nagbebenta siya ng mga alipin before, English slave trader. Notorious siya for profanity, notorious din yan si John Newton sa cruelty sa mga alipin. Pero after ng isang storm sa dagat, ay na-convict siya sa mga ginagawa niya, nagsisi siya. Iniwan niya yung slave trade at naging Anglican minister siya. Yung taong nakasakit ng marami, ginamit ng Panginoon, naisulat pa niya yung Amazing Grace ni John Newton noong 1772, naging influence din siya para labanan yung British slave trade, yung mismong bagay na ginagawa niya noon. So kung titignan nyo, from useless to useful, then from harmful and useless to useful for repentance and change. At ganito rin yung pinapakita ni Paul kay Onesimus, hindi tungkol sa perfection, kundi sa direksyon at ebidensya ng pagbabago. At sana maging maliwanag din ito para sa atin na suriin yung sarili natin. Are we also Onesimus? Di ba? Anong ibig sabihin ng Onesimus? Pakinabang, profitable. Are we also Onesimus? Hindi man perpekto, pero may ebidensya ba na ginagamit tayo ng Diyos sa mabuti? Are we becoming profitable even in small ways for His glory? Dito natin nakikita yung ebanghelyo na yung ating pag-asa ay hindi self-repair. Ang pag-asa natin ay kay Kristo. Our hope is in Christ who forgives, Christ who renews, who restores, the same Savior who justifies, also sanctifies. And the gospel turn, our hope is, again, not self-repair. At sa pamamagitan ni Kristo, yung ating pagiging useless, yung dating useless dahil sa kasalanan ay nagiging useful sa biyaya, hindi para sa ating karangalan, but for God's glory. At bilang paglalapat mga kapatid, let's be a group of people who don't weaponize authority, but who imitate Christ, appealing with love, welcoming with wisdom, and restoring with joy. Because in the end, ang goal natin, again, is not to prove a point or to prove that we are right. Our goal is to gain a brother. Again, we can always prove a point sa mga arguments, whether it be face-to-face. We can prove our arguments, our point sa mga arguments sa social media. But the thing is, did we gain a brother by proving our point? Ito yung mga tanong na iiwan natin as we close. Una, are we imposing authority or appealing with love? Ikalawa, are you using your influence to restore or just to win? Just to win an argument. Ikatlo, are you willing to welcome repentant sinners as family? Maaring may mga taong, again, pinako natin sa kanilang worst
chapter. But Paul's example teaches us to look at what Christ is doing now and to let the gospel shape how we receive repentant sinners. So let us always be in the posture to forgive. Paalala lamang po sa atin. Pero again, it doesn't mean na ito-tolerate ang kasalanan. Let us just guard ourselves na hindi nananahan ang grudge at vindictiveness sa puso natin. Kasi madaling sabihin na hindi naman to vindictiveness, but what is your posture towards forgiveness? Let us always be in the posture to forgive. Laging handang magpatawad. But again, this is in the context of a repentant sinner whose repentance is evident in life just like Onesimus. So isa pang tanong na maaari nating pagbulayan, saan po ba tayo natatakot maging useless? Maging useless ba in the context defined by failure dito sa mundo, by shame, or a ruined record? Pero the gospel says Christ can make people genuinely useful again, not by pretending nothing happened before, but through real change that bears fruit. Tandaan natin that in Christ, God can take someone useless in reputation, broken, guilty, written off, but He can make them useful upon redemption. God can make us useful upon redemption. But there's the key. Here's the key. Itong change na to doesn't happen by forcing people, not through an altar call, not by shaming people, not by being harsh or flexing authority. Paul could have used his authority, but Paul appealed with love. Not a cliche, it was Paul's actual language. He appealed with love. Kahit yung kaligtasan at kabanalan, this change does not happen by forcing people or by shaming people or being harsh or flexing authority. It happens through gospel mediation. And that's what we see dito sa mga verses na napag-aralan natin ngayong umagang ito. Mga kapatid, Philemon 8-11 is teaching us that the gospel produces a certain kind of people who use authority with love, people who mediate toward restoration, and people who believe in real transformation. Mga kapatid, that is what the gospel produces. And we go back to our 3 points: authority, adoption, appeal. We saw what gospel-shaped mediation looks like. Unang-una, it is authority exercised with love, authority without domination. Pangalawa, it is adoption that redefines identity, adoption without denial. At pangatlo, it is an appeal that believes grace truly transforms. Bakit? Because Paul could have commanded, but he appealed with love. Diba? Kung titingnan nyo, Paul could have commanded, but he appealed with love. Paul could have shamed Onesimus, but he called Onesimus my child. Paul could have focused on the past, but he highlighted grace at work. He is now useful. Paul is in a sense acting like a mediator. He is a mediator who appeals. The title of our sermon, standing sa gitna ni Philemon and Onesimus, appealing, reconciling, and adopting Onesimus into a new relational framework. But we must be clear, Paul is only reflecting a greater reality. As the Heidelberg Catechism question 18 asks, sabi po dun sa question 18 ng Heidelberg Catechism, who then is that mediator who is in one person both true God and a true righteous man? At ang sagot sa question 18, it answers our Lord Jesus Christ. Paul may mediate in his letter, pero si Jesucristo ang true and final mediator who actually accomplishes our reconciliation. That's why all of this points us to Jesus Christ, the true mediator who appeals for us. Christ did not just appeal from heaven, He came down. Christ did not just write a letter, He shed His blood. Christ did not ask us to fix our record. He carried our debt to the cross. Sa Philemon 8-11, mga kaibigan at kapatid, we learned what gospel mediation looks like. Authority with tenderness, truth
with love, and sin addressed with Christ-centered hope. And that is the heartbeat of Philemon 8 to 11. A mediator who uses authority with love, a mediator who adopts sinners as family, and a mediator who appeals with transforming grace. At sa ating mga kaibigan, if you feel like runaway, katulad ng mga runaway characters na nabanggit natin kanina, sila Adam and Eve, si Jacob, ang bayan ng Israel, even the apostles, they were all runaway. If you feel like a runaway, Jesus Christ still finds runaways. And when He does, He doesn't just forgive them. He sends them back like Onesimus, changed, healed, and useful in His glory. Kaya niya ng pangatawanan yung ibig sabihin ng pangalan niya, pakinabang. At kung nagdududa ka, hindi naman ako useful paano ako magiging pakinabang? Samahan niyo po ako sa Matthew 11 verse 28 mga kaibigan. Again, sabi po roon, "Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Inuulit lamang po natin. Kaya kung nagdududa ka na hindi ka naman kapakipakinabang, na hindi ka useful, if you're not yet in Christ, tandaan mo, the call is not to be useful first. The call is not be useful first. The call is come to Jesus. Tulad ng binasa natin, if you feel useless, Christ can make you useful like Onesimus, from useless to useful, because Christ makes sinners new. Repent of your sin, believe in the Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa mga itinuro niyo sa amin sa umagang ito. Tinuruan niyo kami Panginoon about gospel-shaped mediation, at naway turuan mo kami sa aming paglakad on how to also exercise itong mga bagay na ito. Turuan mo kaming gumamit ng authority na may pag-ibig, gayon din na marunong umapila in love at mag-restore, hindi mang-dominate. Salamat sa aming Panginoong Hesukristo, ang tunay naming mediator, the mediator who appeals for us, na hindi kami itinapon nung kami runaways, kundi kami hinanap, kami pinatawad, at kami inadapt bilang pamilya. Gawin mo rin nawa kaming instrumento of reconciliation, na makita namin ang bunga ng grace sa mga taong nagbabalik loob at matutong tanggapin sila bilang kapatid, at sa mga moments na pakiramdam namin ay useless kami, naway ipaalala nyo rin po na sa iyo may bagong buhay at tunay na pagbabago mula sa kasalanan tungo sa pagiging useful for your glory. At nawa sa mga aming kalagitnaan ay kumilos din po kayo sa aming mga anak, sa aming mga bisita na wala pang tunay na pagkakakilala sa inyo. Makita nila na kayo ang Diyos na nag-redeem sa amin at tumubos sa aming mga kasalanan, and nawa ay nangusap sa kanilang mensahe ngayong umagang ito. May you help us na ma-remember din yung kung paano niya kami ginawang from useless to useful, at ito ay isabuhay namin sa aming pang-araw-araw na gawain, at sa lahat ng ito ay kayo lamang ang maitaas at mapapurihan. Maraming salamat. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Para po sa ating pangwakas na awitin, tayong lahat po ay tumayo. Awitin po natin ang Marvelous Grace of Our Loving Lord.
Panginoon naming Diyos na buhay, salamat sa katapatan ng iyong salita. Turuan mo kami katulad ni Pablo, Panginoon, na bagamat may otoridad, pinili ang pag-ibig. Tulungan mo kami, nabigyan mo kami ng pusong ang paggamit namin sa aming mga salita upang magtayo, to build bridges, Panginoon, hindi para manupil, kundi para maglapit ng mga pusong nasugatan or nawasak, hindi paghiwalayin ito, kundi ang puso naman ay may desire na maisaayos. Katulad din po, Panginoon, ni Pilimon na may karapatan, ngunit tinawag niyo po sa kababaang loob, may dahilan upang igit ang kanyang sarili, ngunit inanyayahan niyo po sa kapatawaran bunga ng inyong biyaya. Bigyan mo kami ng lakas na loob na tanggapin ang aming mga kapatid hindi sa ayon sa kanilang nakaraan, hindi base sa kanilang mga pinagdaanan o sa bigat ng kasalanan, kundi ayon sa kilos at grasya ng aming Panginoong Hesus sa buhay nila. At turuan mo rin kami, Panginoon, katulad ni Onesimus na dating walang kabuluhan, walang saysayang buhay, ngunit sa inyong biyaya ay inyong inabot at ginawang kapakinig-pakinabang para sa inyong kalwalhatian. Pinapaalala niyo po sa amin na tunay na Ama na ang buhay ay wala kayong kayang hindi baguhin, walang kasalanan na hindi niyo kayang hugasan at linisin at hindi abutin ng inyong awa, at walang sugat na hindi niyo kayang paghilumin. Gawin mo po, Panginoon, na katulad ng aming Panginoong Kristo na lumapit kami na siya ang aming tagapamagitan. Gawin mo ang iglesia na ito na batayan ng isang pagtitipon ng pagkakasundo, kung saan ang otoridad ay pinapailalim namin sa aming Diyos na buhay, na Diyos ng pag-ibig. Ang karapatan ay isinusuko alang-alang sa kapayapaan, at ang pagbabago ay pinapatunayan ng tunay na banal na pamumuhay na ayon sa aming Panginoong Hesus. Mapapurihan ka, Ama, sa natitirang oras sa araw na ito, at salamat dahil ito'y katotohanan, naway hindi lang ito maging tagapakinig or mapakinggan namin, kundi may apply namin ang mga practicality na to sa mga susunod pang araw. Tulungan mo kami, by ourselves we cannot do this. We need you, Christ, in Christ's name. Amen. Additional announcement po para po sa ating mga veteran seniors. Meron pong seniors fellowship po this coming Saturday. Ang mga seniors po natin ay ini-invite na hopefully po makadalo daw po by this coming Saturday sa MCBC. And lastly po, wini-welcome po natin yung mother ni Vincent, si Tita Menchi. Hello po. Extend po natin yung right hand of fellowship. Yun lang po. Thank you po.